Ang lalaking nakatayo sa dulo ng pasilyo, sa harap ng altar ay dapat patay na. 5 taon na siyang patay. 5 taon na siyang iniyakan ni Lyra, gabi-gabi hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Ang pangalan niya ang isinisigaw ng puso niya sa bawat paggising niya sa umaga. At ang alaala niya ang kayakap niya sa pagtulog. Pero heto siya ngayon, buhay, nakatayo sa ilalim ng naglalakihang chandelier na papalibutan ng libu-libong puting rosas, nakasuot ng isang mamahaling puting tuxedo at ikakasal sa ibang babae. Si Xavier Valderrama, ang kanyang savior. Nabitawan ni Lyra ang hawak niyang mikropono. Gumawa ito ng isang malakas at umalingaw-ngaw na tunog sa buong grand ballroom, sapat para makuha ang atensyon ng lahat, maliban sa lalaking nasa altar. "Miss, okay ka lang?" Tanong ng event coordinator sa tabi niya. Halata ang pag-aalala sa boses. Hindi makasagot si Lyra. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang kaninang kaba, dahil sa pagtatanghal sa harap ng mayayamang tao, ay napalitan ng isang uri ng pagkasindak na hindi niya pa naramdaman kailanman. Nagsimulang tumugtog ang organ. Hudyat na maglalakad na ang bride. Pero para kay Lyra, ang tunog na yon ay parang isang sirena, isang babala, na ang mundo niya ay malapit ng gumuho sa pangalawang pagkakataon. Hindi, hindi maaari. Pinulot niya ang mikropono, nanginginig ang mga kamay. Kailangan niyang kumanta. Ito ang trabaho niya. Isang napakalaking biyaya ang trabahong ito para sa isang tulad niyang naghihirap na singer. Ang bayad para sa gabing ito ay sapat na para sa renta niya ng ilang buwan. Hindi siya pwedeng magkamali. Pero paano siya kakanta kung ang bawat paghinga niya ay parang may kasamang bubog? Pinilit niyang ituon ang kanyang paningin sa listahan ng kanta, pero ang mga mata niya ay may sariling isip. Bumabalik ang mga ito sa figura ni Xavier. Ganoon pa rin ang tindig nito. Ganoon pa rin ang paraan ng pagtama ng ilaw sa buhok nito. At kung tititigan niyang mabuti, naroon pa rin ang maliit na peklat sa gilid ng kanyang noo. Ang peklat na nakuha nito noong sinubukan nitong akyatin ang bintana ng kwarto niya para lang sorpresahin siya ng almusal. Napapikit si Lyra. Ang sakit. Ang sakit na dulot ng alaala ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kasalukuyan. "Miss, magsisimula na," bulong ulit ng coordinator. Tumango si Lyra, kahit hindi niya alam kung paano niya igagalaw ang kanyang mga labi. Nagsimulang maglakad ang bride, isang napakagandang modelo na madalas niyang makita sa mga magazine, si Celestine Del Mundo. Ang lahat ay nakatingin dito, humahanga sa kanyang ganda. Pero si Lyra ay kay Xavier lang nakatingin. Nakita niya ang pilit ng ngiti sa mga labi nito. Isang nangiting hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Mga matang dati puno ng buhay at pagmamahal sa tuwing titingin sa kanya. Ngayon, ang mga matang iyon ay blangko. Malamig. Ito na, ang kanta. Ang unang kanta sa listahan ay isang sikat na love song. Pero hindi yon ang lumabas sa bibig niya. Nang magsimulang tumugtog ang pianista, ibang himig ang sinimulan niyang kantahin. Isang himig na tanging silang dalawa lang ni Xavier ang nakakaalam. Ang kantang binuo nila, isang hapon, sa dalampasigan, habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa bawat pagpikit ng mga mata, alaala mo ang nakikita. Ang boses ni Lyra ay nanginginig sa simula. Ngunit habang inaalala niya ang bawat salita, ang bawat nota, unti-unti itong lumakas. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sakit, lahat ng kanyang pangungulila, lahat ng kanyang pagmamahal sa kantang iyon. Hindi na ito isang trabaho. Ito ay isang panalangin, isang pagsusumamo. Sa kalagitnaan ng kanta, napansin niya ang pagbabago. Ang blangkong ekspresyon ni Xavier ay biglang naglaho. Napalitan ito ng pagkalito. Itinaas niya ang isang kamay at hinawakan ang kanyang sentido na parang may biglang sumakit. Ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, ay naghahanap sa entablado at nagtama ang kanilang paningin. Sa isang saglit, huminto ang mundo ni Lyra.
Sa mga matang iyon, nakita niya ang isang kislap ng pagkilala, ng pamilyaridad, ngunit mabilis itong napalitan ng matinding sakit. Ah, ah, Isang ungol ang kumawala sa bibig ni Xavier. Binitawan niya ang kamay ng kanyang bride at napahawak ng mahigpit sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sobrang paghihirap. Nagpatuloy sa pagkanta si Lyra. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Xavier, alalahanin mo ako. Pakiusap. Xavier, anong nangyayari sa'yo? Narinig niyang tanong ng bride, pero hindi na ito nakasagot. Sumigaw si Xavier, isang sigaw na puno ng sakit at pagkalito. At sa harap ng daan-daang bisita, sa gitna ng kanyang sariling kasal, ang lalaking inakala ni Lyra na patay na ay bumagsak sa sahig, walang malay. Nagsimula ang kaguluhan. Xavier, anak! Binitawan ni Lyra ang mikropono at tumakbo. Wala siyang pakialam sa mga tao. Kailangan niyang makarating kay Xavier. Kailangan niyang mahawakan ito. Pero bago pa siya makababa ng entablado, 2 malalaking security guard ang humarang sa kanya. Sandali! Bitawan na niyo ako! Pagpupumiglas niya. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niya ang pag-aagawan ng mga tao para tulungan si Xavier. Nakita niya ang takot sa mukha ni Celestine at nakita niya ang isang babaeng matikas na nakatayo sa gitna ng lahat, nagbibigay ng utos na may awtoridad at malamig na boses. Si Isabela Valderrama, ang ina ni Xavier. Sa gitna ng kaguluhan, lumingon ito sa direksyon ni Lyra. Ang kanilang mga mata ay muling nagtama at sa pagkakataong ito, walang bahid ng pagkalito o pagkasindak sa mga mata ng ginang. Ito ay puno ng galit. Isang galit na malamig at matalim na parang punyal. Isang tingin na nangangakong dudurugin ang sino mang humadlang sa kanyang daan. Isang pamilyar na tunog ang gumising kay Xavier. Isang mabagal, ritmikong tunog. Pip! Beep! Beep! Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisame, ang mga dingding, ang kumot na nakabalot sa kanya. Amoy gamot. Amoy ospital. May kumikirot sa kanyang ulo. Isang mabigat na sakit na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang bungo. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang kamay ang marahang pumigil sa kanya. Anak, dahan-dahan lang. Ang boses na yon. Kilala niya ang boses na yon. Lumingon siya at nakita ang kanyang ina, si Isabela Valderrama. May bakas ng pagod at pag-aalala sa maganda pa rin nitong mukha. Sa tabi nito ay nakatayo si Celestine, ang kanyang mapapangasawa. Ma, anong nangyari? Tanong ni Xavier. Ang kanyang sariling boses ay parang banyaga sa kanyang pandinig, magaspang at mahina. Hinaplos ni Isabela ang kanyang buhok. Nagkaroon ng kaunting aberya sa kasal mo. Bigla ka na lang nahilo at nawalan ng malay. Kasal. Tama. Ang kasal. Naalala niya ang mga puting rosas, ang mga tao, ang pakiramdam na parang may mali, at isang kanta, isang pamilyar na himig na nagdulot ng matinding sakit sa kanyang ulo. Yung kumakanta, sabi niya, pilit na inaalala. Sino siya? Nagkatinginan si Isabela at Celestine, isang tingin na puno ng kahulugan, ngunit hindi mabasa ni Xavier. Umupo si Isabela sa gilid ng kama at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga kamay nito ay malamig. Xavier, anak, kailangan mong maging matatag. May mga bagay na dapat mong malaman. Kumunot ang noo ni Xavier. Anong ibig mong sabihin, ma? Huminga ng malalim si Isabela. Nang magsalita itong muli, ang boses nito ay basag na parang pinipigilan ang pag-iyak. 5 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ka ng malubhang aksidente sa sasakyan. Nagtamo ka ng pinsala sa ulo. Dahil doon, may mga bahagi ng alaala mo ang nawala. Parang may malamig na bakal na tumusok sa dibdib ni Xavier.
Aksidente? Na walang alaala? Hindi ko maintindihan. Ang babaeng kumanta sa kasal mo. Nagpatuloy si Isabela. Bawat salita ay maingat na pinipili. Ang pangalan niya ay Lyra. Bahagi siya ng nakaraan mo, Xavier, isang nakaraan na pinilit naming ibaon sa limot para sa kapakanan mo. Lyra. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang matulis na kirot ang muling sumalakay sa ulo ni Xavier. Isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang mukha nito ay malabo, ngunit ang sakit sa mga mata nito ay malinaw na malinaw. Napahawak siya sa kanyang ulo. Arg! Xavier! Nag-aalalang sabi ni Celestine. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Siya, si Lyra, sabi ni Isabela. Ang boses niya ay puno ng pait. Ang babaeng iniwan ka noong mga panahong pinakakailangan mo siya. Noong naaksidente ka at nakaratay dito sa ospital, walang kasiguraduhan kung mabubuhay ka pa. Pinili niyang talikuran ka. Sumama siya sa ibang lalaki. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Tinalikuran siya, iniwan. Hindi, parang may mali. Parang may isang bahagi sa kaloob-looban niya na sumisigaw, na nagsasabing hindi yun totoo. Ngunit ang sakit sa kanyang ulo at ang blangko sa kanyang isipan ang pumipigil sa kanya. Pumasok ang isang doktor, isang matandang lalaki na may seryosong mukha. Mr. Valderrama, mabuti't gising na kayo, sabi nito habang tinitingnan ang kanyang medical chart. Ako si Dr. Alcaraz. Base sa aming mga pagsusuri, ang biglaang pag-atake ng sakit ng ulo mo ay dulot ng tinatawag naming memory trigger. Ang kantang narinig mo ay maaaring konektado sa isang traumatic event sa nakaraan mo. Kaya ba? Blanko ang isip ko tungkol sa kanya. Tanong ni Xavier. Tumango ang doktor. Ang utak mo ay nagtayo ng isang pader para protektahan ang sarili mo mula sa sakit na idinulot ng alaala na yon. Pinapayuhan namin na huwag mong piliting alalahanin ang nakaraan. Maari itong magdulot ng mas malalang pinsala. Ang sinabi ng doktor ay parang isang pinal na hatol. Isang pader. Isang pader na naghihiwalay sa kanya mula sa katotohanan. Pagkaalis ng doktor, muling umupo si Isabela sa tabi niya. Nakikita mo na, anak? Kaya namin itinago ang lahat ng ito sa'yo para protektahan ka. Ang pagbabalik niya ay isang pagkakamali, isang malupit na biro ng tadhana. Ang kailangan mo ngayon ay magpahinga at magpagaling. Kalimutan mo na siya. Tumango si Xavier, pero ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila tinanggap na ng isip niya ang mga sinabi ng ina at ng doktor. Ngunit ang puso niya ay may ibang sinasabi. May isang piraso na nawawala. Isang kirot na hindi maipaliwanag. Naiwan silang tahimik sa loob ng kwarto. Hinayaan ni Isabela na yakapin ng katahimikan ng paligid. Hinayaan nitong unti-unting tanggapin ni Xavier ang kasinungalingang maingat niyang itinayo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Xavier. Ang boses niya ay halos isang bulong. Ano yon, anak? Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi niya maintindihan. Isang halo ng sakit at malalim na pagtataka. Kung iniwan niya ako, bakit parang ang sakit-sakit pa rin? Hindi lang pala basta-basta pakiusap iyon. Isa yung babala. Ang dalawang lalaking humarang kay Lyra, pagkalabas niya ng hotel, ay magalang magsalita. Pero ang lamig sa kanilang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Ma'am, para na rin po sa ikabubuti ninyo, huwag na po kayong lalapit kay Sir Xavier. Kalimutan niyo na po ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Pagkatapos noon ay tinalikuran na siya ng mga ito. Iniwan siyang nakatayo sa gilid ng kalsada, nanginginig hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa takot. Ang ina ni Xavier, si Mrs. Valderrama,
Alam niyang may kinalaman ito sa lahat. Saan siya pupunta? Ano ang gagawin niya? Isang lugar lang ang pumasok sa kanyang isip. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, natagpuan ni Lyra ang sarili sa harap ng isang puntod. Isang malamig na lapida na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang isang pangalan na nagpahirap sa kanya sa loob ng 5 taon. Xavier Miguel Valderrama. Hinaplos niya ang mga letra. Dito niya ibinuhos ang lahat ng kanyang luha. Dito siya nagpaalam. Dito siya paulit-ulit na namatay. Pero lahat pala ay isang kasinungalingan. Bakit? Bulong niya sa hangin. Bakit nila ginawa ito sa atin, Xavier? Walang sagot. Tanging ang ihip ng hangin na dumadampi sa kanyang pisngi. Ang sakit ng pagluluksa ay napalitan ng isang umuusbong na galit. Galit para sa mga taong nagkait sa kanya ng katotohanan. Galit para sa 5 taon na ninakaw mula sa kanila. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ngayon. May utang na sagot sa kanya ang tadhana. Umalis siya sa sementeryo at nagtungo sa isang luma at maliit na apartment sa Maynila. Ang lugar kung saan simple lang ang lahat. Ang lugar kung saan sila unang bumuo ng mga pangarap. Pagbukas niya ng pinto, isang amoy ng alikabok at mga lumang alaala ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan siyang pumasok. Naroon pa rin ang kupas na sofa kung saan sila madalas magkwentuhan hanggang madaling araw. Ang maliit na kusina kung saan pinagtatawanan niya ang mga sunog na itlog na niluluto ni Xavier. Ang bintana kung saan nila pinapanood ang mga bituin. Bawat sulok ng apartment ay may ibinubulong na kwento. Kwento ng pag-ibig, tawanan at mga pangakong binitiwan. Naupo siya sa sahig na kahoy. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lang puro lungkot. May kasama na itong determinasyon. May naalala siya. Lumuhod siya at kinapa ang isang bahagi ng sahig malapit sa bintana. May isang tabla na medyo nakaangat. Dahan-dahan niya itong itinaas. At naroon iyon, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, ang kanilang time capsule. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, may isang litrato. Silang dalawa, magkayakap sa dalampasigan. Ang paglubog ng araw ang kanilang saksi. Ang mga ngiti nila ay totoo at walang bahid ng alinlangan. Sa ilalim ng litrato, may isang kwintas. Isang simpleng silver na kwintas na may pendant na hugis araw. Ang regalo ni Xavier sa kanya bago mangyari ang aksidente. Para kahit sa pinakamadilim mong gabi, mahal ko, sabi nito noon. Palagi mong mahahanap ang liwanag. Niyakap niya ang mga ito sa kanyang dibdib. Ito na. Ito ang kailangan niya. Isang patunay na totoo ang lahat. Na hindi siya nababaliw. Tumayo si Lyra. May bago ng apoy sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng nagpapadala lang sa agos ng pighati. Kung kailangan niyang kalabanin ang pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa para sa katotohanan, gagawin niya. Kailangan niyang makausap si Xavier. Kailangan niyang maipakita ang mga ito sa kanya. Kailangan niyang ipaalala sa kanya ang lahat. Kinahapunan, buo na ang kanyang loob. Nagpunta siya sa pinakamataas na gusali sa Makati, ang Valderrama Tower, ang bagong mundo ni Xavier. Pagpasok niya sa naglalakihang lobby, para siyang isang langgam na napadpad sa palasyo. Ngunit nilakasan niya ang kanyang loob at lumapit sa reception. Gusto ko sanang makausap si Mr. Xavier Valderrama. May appointment po ba kayo, ma'am? Tanong ng babae, hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Wala. Pero pakisabi na lang, sorry ma'am, hindi po tumatanggap ng bisita si Sir Xavier nang walang appointment. Bago pa siya makapagmakaawa, 2 security guard ang lumapit sa kanya. Ngunit bago pa man siya mahawakan ng mga ito, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa di kalayuan. It's okay. Let me handle this. Napatingin si Lyra sa pinanggalingan ng boses. Mula sa isang private elevator, lumabas si Xavier Valderrama.
Nakasuot ng isang eleganteng business suit, ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. At sa tabi niya, nakakapit sa braso niya, ay si Celestine Del Mundo. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang segundong puno ng kuryente. Nakita ni Lyra ang pagtataka sa mga mata ni Xavier. Pagkalito. O baka naman, guni-guni lang niya ang lahat? Dahil sa isang iglap, ang ekspresyon nito ay naging malamig na parang yelo. Ang babaeng nakatayo sa gitna ng labi, si Lyra. Paulit-ulit na umikot ang pangalan sa isip ni Xavier. Ito ang mukhang sumusulpot sa kanyang mga panaginip. Ito ang mga matang nakita niya sa bangungot niya. Mga matang puno ng sakit, ng pangungulila. At ngayon, ang mga matang yon ay nakatitig sa kanya. At sa bawat segundo ay tila lalo siyang sinasaksak nito sa dibdib. Xavier, narinig niyang sabi ni Celestine sa tabi niya. Ang pagkakahawak nito sa braso niya ay bahagyang humigpit. Ang tinig ni Celestine ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Naalala niya kung nasaan siya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Ang babaeng, iniwan ka noong mga panahong pinakakailangan mo siya. Isang pader ng yelo ang biglang bumalot sa puso ni Xavier. Kung totoo man ang sinabi ng kanyang ina, wala siyang dapat maramdaman para sa babaeng ito, kundi galit, poot. Kaya bakit? Sa halip na galit ay isang pamilyar na kirot ang kumukurot sa kanyang dibdib. Lumakad siya palapit. Pinilit niyang maging blangko ang kanyang mukha. Pinilit niyang maging malamig ang kanyang mga mata. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Hindi kita kilala, sabi niya. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na mas matigas at mas walang emosyon kaysa sa inaasahan niya. Nakita niya itong napaurong na parabang sinampal niya. Nakita niya ang pagkadurog sa mga mata nito bago ito mabilis na yumuko. Isang parte sa kalooban ni Xavier ang gustong bawiin ang kanyang sinabi. Gustong hawakan ng babae at tanungin kung bakit ganito na lang ang epekto nito sa kanya. Ngunit ang imahe ng kanyang ina at ang babala ng doktor ay mas malakas. Tinalikuran niya ito. Tara na, Celestine, sabi niya. Hindi na muling lumilingon. Habang naglalakad sila palayo, ramdam niya ang mga mata nito na nakasunod sa kanyang likod. Isang pakiramdam na parang may libo-libong karayom na tumutusok sa kanya. Pagdating sa kanyang opisina, agad siyang nakatanggap ng tawag, ang kanyang ina. Nakarating sa akin ang balita. Bungad ni Isabela, ang boses nito ay matigas at puno ng galit. Nangahas siyang pumunta dyan. Ano ang sinabi niya sa'yo? Wala ma. Sinabi ko lang na hindi ko siya kilala. Sagot ni Xavier, minamasahe ang kanyang sentido. Ang sakit ng ulo niya ay bumabalik na naman. Mabuti. Dinoble ko na ang security sa buong gusali. Hindi na siya muling makakalapit sa'yo. Xavier, makinig ka. Huwag kang magpapadala sa anumang drama ng babaeng iyon. Isa siyang manggagamit. Okay ma, naiintindihan ko. Pero hindi niya talaga maintindihan bakit ganoon na lang ang takot ng kanyang ina. Kung si Lyra nga ang nang-iwan, hindi ba't dapat ay wala na itong pakialam? Ang sobrang reaksyon ni Isabela ay nagtanim ng isang maliit na butil ng pagdududa sa isip ni Xavier. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali sa pagtulog. Muli siyang dinalaw ng bangungot. Tunog ng bumabasag na salamin. Ang pag-ikot ng sasakyan, amoy ng nasusunog na gulong. At sa gitna ng lahat, ang mukha ni Lyra, basang-basa ng ulan at luha, sumisigaw ng kanyang pangalan. Xavier! Nagising si Xavier, nahingal at basang-basa ng pawis. Umupo siya sa kama, habol ang kanyang hininga. Ang mga imahe ay malinaw, masyadong totoo. Hindi iyon basta panaginip lang. Iyon ay isang alaala. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Kailangan niyang malaman ang totoo sa sarili niyang paraan. Pinuntahan niya si Mang Ben, ang dati nilang family driver,
na ngayon ay nagretiro na. Natagpuan niya ito sa maliit nitong hardin, nag-aalaga ng mga halaman. Mang Ben, kamusta na po? Sir Xavier, abay napadalaw ka. Masayang bati ng matanda, ngunit may bahid ng gulat sa mukha nito. May itatanong lang po sana ako, sabi ni Xavier. Sinubukan niyang maging kaswal tungkol po sa nakaraan bago ako maaksidente. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Mang Ben. Naku sir, matagal na po iyon. Mahina na rin po ang memorya ko. Mang Ben, pakiusap. Yung babae, yung kasama ko noon, si Lira, anong alam ninyo tungkol sa kanya? Nabitawan ni Mang Ben ang hawak niyang pandilig, namutla ito at umiwas ng tingin. Wala po sir, pasensya na po. Hindi ko po pwedeng pag-usapan yan, mahigpit na bilin ni Ma'am Isabela. Ang takot sa mga mata ng matandang driver ay mas malinaw pa kaysa sa anumang salita. May itinatago sila. May isang malaking sikreto na pinoprotektahan ng lahat. Bumalik si Xavier sa mansyon na mas lalong gulong-gulo ang isip. Pumasok siya sa dati niyang library, isang lugar na bihira na niyang puntahan. Umupo siya sa kanyang lumang mesa na gawa sa nara. Hinaplos niya ang kahoy, umaasang may maalala. Walang nangyari. Sa sobrang frustrasyon, bahagya niyang sinuntok ang gilid ng mesa. Ngunit sa pagtama ng kamao niya, isang maliit na panel sa gilid ang bahagyang bumukas. Isang secret compartment. Nagtataka, binuksan niya ito. Sa loob, sa gitna ng makapal na alikabok, ay may isang bagay na kumikinang. Isang susi, isang luma, at kakaibang susi na hindi niya alam kung para saan. Dinampot niya ito. Malamig ito sa kanyang palad, ngunit sa paghawak niya dito, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam ng pag-aari, na ang susing ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Xavier, napalingon siya. Nakatayo sa may pinto si Celestine, may dalang dalawang tasa ng kape. Hindi ka pa bumababa para mag-dinner, kaya dinalhan na kita, sabi nito. Maingat na inilapag ang tasa sa mesa. Napansin nito ang susing hawak niya. Tinitigan siya ni Xavier. Si Celestine ang kanyang fiancé, ang babaeng dapat niyang pagkatiwalaan. Ngunit sa mga nakalipas na araw, may napapansin siyang kakaiba sa mga mata nito. Isang uri ng awa. Ang pag-aalinlangan. Celestine, may alam ka ba? Diretsong tanong niya. Nag-iwas ito ng tingin at huminga ng malalim. Tila may isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Lumapit ito sa bintana, nakatanaw sa dilim sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, lumingon itong muli sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakita dati. Xavier, may mga bagay na dapat mong malaman, pero hindi ako ang taong dapat magsabi sa'yo. Ang pagtanggi ni Xavier ay isang sampal, pero ang mga sumunod na araw ay isang walang tigil na pambubugbog sa kaluluwa ni Lira. Una, tumawag ang may-ari ng bar kung saan regular siyang kumakanta tuwing Biyernes. Pasensya na Lira, kailangan na naming magbawas ng singers. Sunod, ang events agency na kumuha sa kanya para sa kasal ng mga Valderrama. Ipinapa-cancel ng kliyente ang lahat ng future bookings mo sa ilalim ng aming ahensya. Pati ang maliit na recording studio na pinangakuan siyang gagawan ng demo ay biglang hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Naupo si Lira sa gitna ng kanyang maliit na kwarto, napapalibutan ng mga resibong kailangan ng bayaran at isang pusong unti-unti na namang dinudurog. Alam niya kung sino ang may kagagawan ng lahat ng ito. Ang anino ni Isabela Valderrama ay napakalawak, kayang-kayang takpan ang munti niyang sinag ng pag-asa. Napatingin siya sa kanyang cellphone sa huling mensaheng ipinadala niya kay Xavier na hindi man lang nito binasa. Susuko na ba siya? Aalis na lang ba siya ng syudad at susubukang magsimulang muli sa ibang lugar
kung saan hindi siya abot ng kapangyarihan nila. Habang nag-iisip siya, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Miss Morales, alam ko ang nangyayari sa'yo at alam ko rin ang tungkol sa nakaraan. Gusto kitang tulungan. Magkita tayo bukas, 8 a.m. sa Cafe de Alma. Magsuot ka ng pula. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Kinabahan si Lyra. Maaaring isa itong patibong. Pero sa puntong ito, ano pa ba ang mawawala sa kanya? Kinabukasan, suot ang isang lumang pulang bestida, pumasok si Lyra sa maliit na coffee shop. Sa isang sulok, may isang lalaking nakatalikod, abala sa kanyang laptop. Nang makita siya nitong papalapit, tumayo ito. Miss Lyra Morales, ako si Benjo, isang investigative journalist. Paano mo nalaman? May mga source ako, sabi ni Benjo. Iniabot ang isang tasa ng kape. At sinabi sa akin ng source ko na kailangan mo ng tulong at kailangan ng hustisya. Sa loob ng isang oras, ikinuwento ni Lyra ang lahat. Ang pagmamahalan nila ni Xavier, ang balita ng pagkamatay nito, ang 5 taon ng pagluluksa, at ang nakakagimbal na muling pagkikita sa kasal. Si Benjo ay tahimik lang na nakinig. Paminsan-minsan ay tumatango at may isinusulat sa kanyang kwaderno. May kutob akong hindi basta-basta aksidente ang nangyari 5 taon na ang nakalipas, sabi ni Benjo pagkatapos. At ang pagkawala ng alaala ni Xavier ay masyadong kumbinyente para sa pamilya niya. Magsimula tayo doon. Sa mga sumunod na araw, si Benjo ang naging anino ni Lyra. Gamit ang kanyang mga koneksyon, nagsimula silang maghalungkat. Ang una nilang natuklasan, ang medical records ni Xavier mula sa ospital kung saan ito unang dinala ay highly confidential at kailangan ng direktang permiso mula kay Isabella Valderrama para mabuksan. Isang napakadipang karaniwang hakbang para sa isang biktima ng aksidente. Ang pangalawa, nakahanap si Benjo ng isang pangalan. Si Nita Salvador, isang nurse na nag-resign ilang linggo lang matapos ma-discharge si Xavier. Nahanap nila si Aling Nita sa isang probinsya sa Laguna, namumuhay ng simple. Noong una ay ayaw nitong magsalita. Halata ang takot sa mga mata nito. Pero nang ipakita ni Lyra ang litrato nila ni Xavier, ang litratong mula sa kanilang time capsule, unti-unting lumambot ang puso ng matanda. Naaalala ko ang binatang yan, sabi ni Aling Nita, nanginginig ang boses. Grabe ang lagay niya noon. Pero ang pinagtataka ko, noong nagkamalay siya, mahigpit ang utos ng madam. Walang pwedeng dumalaw, walang pwedeng tumawag. Total isolation. Pati kami, pinagbawalan siyang kausapin tungkol sa kung ano man ang nangyari bago ang aksidente. Si Mrs. Valderrama po ba ang tinutukoy ninyo? Tanong ni Lyra. Tumangulang si Aling Nita, ayaw nang banggitin ang pangalan. Ang pinakamalaking bomba ay dumating kinagabihan. Tumawag si Benjo kay Lyra, halata ang pagkasabik sa boses nito. Lyra, may nakuha ako. Isang kopya ng bank transaction. 1 linggo pagkatapos ng aksidente, nag-transfer ang Valderrama Corporation ng 5 milyong piso sa account ng mga magulang mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lyra. 5 milyon? Kaya pala bigla na lang silang umalis. Kaya pala ayaw na nilang pag-usapan si Xavier. Binayaran sila. Binayaran sila para manahimik at itago sa kanya ang katotohanan. Kailangan nating makausap ulit si Aling Nita, sabi ni Lyra, nanginginig sa galit at sakit. Kailangan natin ng isang witness. Tinawagan nila ang nurse. Sa kabilang linya, umiiyak ito. Patawarin niyo ako. Binabagabag na ako ng konsensya ko. Magkita tayo. Sasabihin ko ang lahat ng nakita ko. Nagkasundo silang magkita kinabukasan sa simbahan ng Quiapo. Ito na ang hinihintay ni Lyra. Ang simula ng paglabas ng katotohanan. Kinabukasan, maagang dumating si Lyra sa simbahan. Umupo siya sa isang bench sa labas. Mahigpit na hawak ang kwintas na bigay ni Xavier. Lumipas ang 1 oras.
2 oras, wala pa rin si Aling Nita. Hindi na rin ito sumasagot sa mga tawag. Nagsimula ng kabahan si Lyra. Nang akmang tatayo na siya para umalis, may napansin siyang isang maliit at nakatuping papel sa ilalim ng bench. Dinampot niya ito. Para sa kanya ang sulat. At ang laman nito ay isang maikling mensahe. Isinulat ng nanginginig. Mag-ingat ka. Masyadong makapangyarihan ang kalaban mo. Ang susi. Hindi maalis sa isip ni Xavier ang susing natagpuan niya. Sa loob ng 1 linggo, dala-dala niya ito saan man siya magpunta. Sa mga board meeting, sa mga business lunch, kahit sa pagtulog ay nasa ilalim ng unan niya. Para itong isang piraso ng puzzle na hindi niya alam kung saan ilalagay. Gabi-gabi, binabalikan siya ng mga pira-pirasong alaala. Isang halik sa ilalim ng buwan, ang tunog ng kanyang sariling tawa, mas masaya at mas totoo kaysa sa anumang tawa niya sa kasalukuyan. At palagi, ang malungkot na mga mata ni Lyra. Isang hapon, habang binabasa ang mga lumang dokumento ng kumpanya, isang pangalan ng gusali ang nakakuha ng kanyang atensyon. The Elysian Suites. Isang maliit na kondominium na pag-aari ng Valderrama Corp. Pero hindi kasama sa mga pangunahing asset nila. Bigla siyang nakaramdam ng isang malakas na kutob. Nang gabing iyon, hindi siya umuwi sa mansyon. Nagmaneho siya papunta sa address ng The Elysian Suites. Isang luma, ngunit eleganteng gusali, malayo sa sentro ng syudad. Pumasok siya sa lobby at lumapit sa natutulog na guard. Ipinakita niya ang kanyang ID. Agad na napatayo ng tuwid ang guard. Mr. Valderrama, magandang gabi po. May unit pa ba ako dito? Tanong ni Xavier. Opo, sir. Ang penthouse. Nakapangalan pa rin po sa inyo. Penthouse. Nagtaka siya. Bakit siya kukuha ng isang unit dito kung may mansyon naman sila? Maliban na lang kung ito ay isang sikreto. Umakyat siya gamit ang elevator. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa bawat palapag na kanilang dinadaanan. Pagdating sa tapat ng pinto ng penthouse, nanginginig niyang inilabas ang susi mula sa kanyang bulsa. Itinapat niya ito sa seradura at pumasok ito ng perpekto. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at itinulak ang pinto. Isang amoy na pamilyar ang sumalubong sa kanya. Amoy ng lavender at ng matagal nang hindi nabubuksang silid. Binuksan niya ang ilaw. Hindi ito isang malaking penthouse. Simple lang ang mga gamit. Isang malambot na sofa, isang maliit na kainan, at isang bookshelf na puno ng mga libro. Ngunit ang bawat piraso ng muebles, ang bawat bagay na nakadisplay, ay sumisigaw ng isang kwento, ang kanilang kwento. Sa ibabaw ng bookshelf may isang picture frame na nakataob. Kinuha niya ito at itinihaya. Ang litrato. Ang litratong nakita niya sa panaginip niya. Silang dalawa ni Lyra, magkayakap sa dalampasigan. Ang saya sa kanyang mga mata noon ay isang bagay na hindi na niya muling nakita sa salamin. Napaupo siya sa sofa. Ang lahat ay bumabalik sa kanya sa isang mabilis na bugso. Ang amoy ng niluluto ni Lyra. Ang tunog ng gitara habang kinakantahan siya nito. Ang pakiramdam ng mga labi nito sa kanya. At ang pinakamasakit sa lahat, naalala niya ang sandaling lumuhod siya sa mismong lugar na ito. Pakasalan mo ako, Lyra. Buuin natin ang mundo natin dito. Napahawak si Xavier sa kanyang dibdib. Ang sakit. Hindi ito ang matulis na kirot na dulot ng kanyang amnesia. Ito ay isang pamilyar na sakit. Ang sakit ng pagmamahal at pangungulila na pinilit ibaon sa limot. Ang lahat ng sinabi ng kanyang ina ay kasinungalingan. Hindi siya iniwan. Minahal siya. Sobrang minahal. At ang pagmamahal na yon ay buo at totoo. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa pagkalito ni Xavier. Galit sa kanyang ina. Galit sa 5 taon na ninakaw sa kanya. Dali-dali siyang umalis sa apartment. Dala-dala ang litrato nila ni Lyra. Nagmaneho siya pauwi na parang hinahabol ng demonyo. Ang mga alaala ay patuloy na bumabalik.
Hindi na malabo, kundi malinaw na parang kristal. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat pangako. Pagdating niya sa mansyon, dire-diretso siyang pumasok sa study ng kanyang ina. Naabutan niya itong kalmadong nagbabasa ng libro na para bang walang anumang problema sa mundo. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi yun tanong. Iyon ay isang akusasyon. Ibinaba ni Isabela ang kanyang libro at tiningnan siya. Walang bakas ng gulat sa mukha nito. Sa halip, may lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na perpektong isinadula. Xavier, anak. Alam kong mahirap itong tanggapin. Huwag mo akong tawaging anak. Sigaw niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Inilapag niya ng padabog ang litrato nila ni Lyra sa mesa. Ano to? Bahagi rin ba to ng kasinungalingan mo? Ang apartment? Ang mga pangarap namin? Ang pagmamahal ko sa kanya? Kasinungalingan din ba, ma? Tumayo si Isabela. Sa halip na magalit, lumapit ito sa isang nakatagong safe sa likod ng isang painting. Binuksan niya ito at kumuha ng isang mamahaling leather folder. Pinilit kong huwag nang ipakita pa ito sa'yo. Sabi nito sa isang malumanay at malungkot na boses. Dahil ayokong masaktan ka ulit. Pero mukhang wala na akong pagpipilian. Kailangan mong makita ang buong katotohanan. Inilatag niya ang laman ng folder sa ibabaw ng mesa. Mga litrato ni Lyra na masayang nakangiti. Kasama ang ibang lalaki, isang lalaking mayaman, base sa mamahaling kotse at relos nito. May mga kuha na magkaakbay sila, magkahawak kamay, mga sulat na sulat kamay di umano ni Lyra, nagkukwento sa isang kaibigan tungkol sa pagod na niyang maghintay kay Xavier at sa pagkakataong dumating sa buhay niya. Pagod na akong maging mahirap, Bessie. Si Xavier ang mahal ko. Pero pag-ibig lang ba ang maipapakain ko sa pamilya ko? Napatitig si Xavier sa mga ebidensya. Ang kanyang nag-aalab na galit ay unti-unting napalitan ng nagyayelong pagkalito. Ang mga alaala niya ay nagsasasabi ng isang bagay, ngunit ang mga litrato at sulat sa harap niya ay nagsasasabi ng iba. Noong mga panahong nasa pagitan ka ng buhay at kamatayan, Xavier, sabi ni Isabela, ang bawat salita ay parang punyal. Siya ay nagpapakasaya na sa piling ng iba. Pera. Yun lang ang habol niya. At noong nalaman niyang buhay ka at ikakasal na, bumalik siya. Para ano? Para guluhin ka ulit. Napaupo si Xavier. Ang kanyang mundo ay muling gumuho. Alin ang totoo? Ang init na nararamdaman niya sa tuwing naaalala niya si Lyra o ang lamig ng katotohanang inilalatag ngayon ng kanyang ina. Ang kanyang utak ay isang battlefield. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Hindi niya mapagkatiwalaan kahit ang sarili niyang isip. Sa gitna ng kanyang paghihirap, biglang nagring ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man, ay sinagot niya ito. Hello? Xavier? Ang boses na yon na nagdudulot ng parehong aliw at sakit sa kanya. Ang boses ni Lyra. Pakiusap. Mag-usap tayo. Sabi nito sa kabilang linya. Basag ang boses sa pag-iyak. Kahit 5 minuto lang, may mga kailangan kang malaman. Napatingin si Xavier sa isang litrato sa mesa. Ang litrato ni Lyra na nakangiti ng napakatamis habang nakakapit sa braso ng ibang lalaki. Ang laso ng mga salita ng kanyang ina ay kumalat na sa buong sistema niya. Ang sakit ng mga alaala ay napalitan ng sakit ng pagtataksil. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay walang emosyon. Malamig na parang yelo. Huwag mo na akong guluhin pa. Tapos na tayo. Ibinaba niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Iniwan niya ang isang nakabibinging katahimikan sa kabilang linya at isang mas malaking kumbay sa kanyang sariling puso. Ang huling salitang binitawan ni Xavier ay parang isang pinal na hatol. Tapos na tayo.
Pagkatapos ay ang nakabibinging tunog ng pagbaba ng linya. Nabitawan ni Lyra ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Pero hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-alingaw-ngaw ng mga salitang yon sa kanyang isipan. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Lumabas siya ng kanyang apartment at naglakad ng walang patutunguhan. Nagsimulang pumatak ang ambon, unti-unting lumalakas hanggang sa maging isang malakas na buhos ng ulan. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang lamig na gumagapang sa kanyang balat ay walang-wala kumpara sa nagyayelong pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Bumalik ang lahat. Ang sakit ng unang pagkakataong akalain niyang nawala si Xavier. Ang bigat ng pagluluksa. Ngunit ngayon, mas masakit. Dahil noon, namatay si Xavier sa kanyang isipan bilang isang bayani, isang pag-ibig na perpekto. Ngayon, namatay itong muli sa kanyang puso bilang isang estranghero. Isang taong piniling maniwala sa kasinungalingan. Umupo siya sa isang bench sa isang abandonadong parke. Hinayaan ng ulan na basain siya. Hinayaan ng mga luha na humalo sa mga patak nito. Tapos na. Lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawalan ng saysay. Si Benjo ay hindi na niya makontak pagkatapos ng insidente sa Quiapo. Ang mga magulang niya ay ayaw siyang kausapin. At si Xavier, pinili na ni Xavier ang kanyang katotohanan. Ito na marahil ang dulo. Susuko na siya. Aalis siya. Magtatago sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan ang pangalang Xavier Valderrama ay isa na lang malayong alaala. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Nang tumila ang ulan, tumayo siya, basang-basa at nanginginig. Naglakad siya pabalik sa kanyang apartment. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Pagbukas niya ng pinto, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Pakiramdam na may nagbago. At doon, sa gitna ng kanyang maliit at magulong sala, may isang lalaking nakatayo. Naka-Amerikana ito at may dalang isang leather briefcase. Matikas ang tindig at may seryosong mukha. Sa unang tingin ay aakalain mong isa sa mga tauhan ni Isabella Valderrama. Napaurong si Lyra, handa nang tumakbo. "Huwag kang matakot, Miss Morales," sabi ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado at magalang. "Hindi ako kaaway. Ang pangalan ko ay Attorney David Alcantara at nandito ako dahil matagal na kitang hinahanap." Kumunot ang noo ni Lyra. "Hindi kita kilala. Paano mo nalaman ang address ko?" "May mga paraan kami." Simpleng sagot ng abogado. Naglakad ito palapit sa kanya, ngunit may distansya pa rin. "Miss Morales, Lyra, may ipapakita ako sa'yo." Maingat niyang binuksan ang kanyang briefcase. Inilabas niya mula rito ang isang lumang litrato. Isang litrato ng isang pamilya. Isang masayang mag-asawa at isang maliit na batang babae. Mga 3 taong gulang na may malaking pulang laso sa buhok. "Tingnan mong mabuti ang bata sa litrato," sabi ni Attorney Alcantara. Itinapat nito ang litrato sa kanya. Kinuha ito ni Lyra, nagtataka. Tinitigan niya ang mukha ng batang babae. May isang bagay na pamilyar. 22 taon na ang nakalipas. Nagsimulang magkwento ang abogado. Ang pamilyang ito ay nasangkot sa isang malagim na trahedya. Isang kidnapping. Sa kasamaang palad, hindi na natagpuan ang bata. Ang tanging naiwan sa crime scene ay isang kapiraso ng kanyang damit at isang maliit na kwintas. Binuksan muli ng abogado ang briefcase at kumuha ng isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay isang kwintas. Nabitawan ni Lyra ang hawak na litrato. Ang kwintas. Isang silver na kwintas na may pendant na hugis buwan. Isang kapares ng kwintas na hugis araw na bigay sa kanya ni Xavier. Ang kwintas na natagpuan niya sa time capsule. Ang kwintas na nakasabit ngayon sa kanyang leeg. "Nasaan? Nasaan ang kwintas na yan?" Tanong ni Xavier noon sa isang alaala
na biglang sumulpot sa isip ni Lyra. Ang sabi mo, yan na lang ang tanging alaala mo mula sa pagkabata mo. Bigay daw ng mga totoong magulang mo. Paano? Bulong ni Lyra, nanginginig habang hinahawakan ang sarili niyang kwintas. Ang mga kliyente ko, ang mag-asawang Alcantara, ay hindi tumigil sa paghahanap sa kanilang nawawalang anak. Sabi ng abogado, ang boses nito ay puno ng simpatiya. Nang makita nila ang balita tungkol sa gulo sa kasal ng mga Valderrama at ang iyong pangalan ay nabanggit, umasa sila. Sinimulan kanilang imbestigahan at ang lahat ng detalye ay tumutugma. Ang isip ni Lyra ay hindi makaproeso ng impormasyon. Ang pamilyang kumupkop sa kanya ay palaging sinasabing ampon lang siya, na iniwan siya sa pintuan ng isang simbahan. Kailangan nating makasiguro, sabi ni Attorney Alcantara. Pumapayag ka bang sumailalim sa isang DNA test? Nakatitig lang si Lyra sa abogado, pagkatapos ay sa litrato sa sahig at sa kwintas na hawak nito. Ang kanyang puso, na kanina lang ay durog na durog, ay biglang nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito pag-asa para sa pag-ibig. Ito ay pag-asa para sa sarili. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa kabilang dako ng syudad, ang mga tauhan ni Isabela Valderrama ay abala sa paglilinis. Ipinadala sila sa The Elysian Suites para kunin at sirain ang lahat ng bagay na maaring magpaalala kay Xavier tungkol kay Lyra. Sinira nila ang mga movables, pinunit ang mga libro, kinolekta ang lahat ng memorabilia para sunugin. Ngunit may isang bagay silang hindi alam. Isang maliit na detalye na nakaligtaan kahit ni Xavier. Sa isang sulok ng kisame na nakatago sa likod ng isang smoke detector, may isang maliit na ilaw na patuloy na kumikislap. Isang maliit na security camera na ipinakabit ni Xavier noon pa para lang masigurong ligtas ang kanyang pinakamamahal na si Lyra sa tuwing naiiwan itong mag-isa. Isang camera na patuloy na nagre-record ng lahat. Hindi mapalagay si Xavier. Ilang araw na ang nakalipas mula nang huli niyang nakausap si Lyra. Ilang araw na siyang ginugulo ng sarili niyang isipan. Sa umaga, pinaniniwalaan niya ang mga ebidensyang ipinakita ng kanyang ina. Ngunit sa gabi, sa katahimikan ng kanyang kwarto, ang mga alaala ng pagmamahal ni Lyra, ang init ng mga yakap nito, ang katapatan sa mga mata nito ay bumabalik para usigin siya. Alin ang totoo? Ang isip niya ba? O ang puso niya? Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang library, muli niyang tinitigan ang susi ng penthouse. Kahit anong sabihin ng kanyang ina, alam niya sa kaibuturan niya na ang lugar na yon ay sagrado, na ang mga alaalang nabuo doon ay totoo. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip, ang security camera. Naalala niya, noong mga panahong yon, paranoid siya sa kaligtasan ni Lyra. Ipinakabit niya ang pinakamaliit na camera na mahanap niya para lang masigurong walang sino man ang makakapanakit dito. Ang camera ay konektado sa isang cloud storage na siya lang ang may access. Isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang kanyang laptop. Hinanap niya ang lumang application. Nagdasal siya na gumagana pa ito. At nang ilagay niya ang kanyang lumang password, bumukas ito. Agad niyang pinindot ang live feed. Ngunit ang lumabas lang ay isang itim na screen. Sinubukan niya ang recorded files. At doon, nakita niya ito. Isang bagong file na record 3 araw na ang nakalipas. May titulong Motion Detected. Kinakabahan, pinindot niya ang play. Ang unang imahe ay ang pamilyar na sala ng kanilang apartment. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 lalaking naka-uniforme ng Valderrama Maintenance. At sa likod nila, ang personal na assistant ng kanyang ina, si Cynthia. Nanlaki ang mga mata ni Xavier habang pinapanood ang sumunod na mga eksena. Napanood niya kung paano nila walang awang sinira ang sofa kung saan sila unang naghalikan.
Napanood niya kung paano nila pinunit ang bawat pahina ng mga librong magkasama nilang binasa. Napanood niya kung paano nila binasag ang picture frame na nag-iisa na lang sanang pisikal na patunay ng kanilang pag-ibig. Ang bawat kalabog, ang bawat tunog ng nababasag na bagay ay parang isang suntok sa sikmura ni Xavier. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Cynthia sa telepono. "Yes, Ma'am Isabella. Nalinis na po namin ang lahat. Walang anumang matitira na magpapaalala sa kanya." Parang isang bomba na sumabog sa loob ng isip ni Xavier. Kasinungalingan. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Kung totoong si Lyra ang nang-iwan, bakit kailangan pang sirain ang mga alaala? Kung si Lyra ang masama, bakit kailangang itago ang nakaraan? Ang pader na itinayo sa paligid ng kanyang isipan ay gumuho. Ang lahat ng mga pinagtagpi-tagping kasinungalingan ay naglaho na parang usok. At sa pagbagsak nito, isang alaala ang bumalik ng buo at malinaw. Ang pinakamahalagang alaala. Ang aksidente. Naalala niya ang ulan. Ang madulas na kalsada. Ang isang itim na van na biglang humarang sa kanilang daan. Ang huling nakita niya bago magdilim, ang lahat ay ang mukha ni Lyra. Sumisigaw. Sinusubukang protektahan siya. Hindi siya iniwan ni Lyra. Si Lyra ay kasama niya. "Xavier?" Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Celestine, nakatayo sa may pinto, may hawak na isang maliit na sobre. Ang mukha nito ay seryoso at sa unang pagkakataon, nakita ni Xavier ang determinasyon sa mga mata nito. "Kailangan mo itong marinig," sabi ni Celestine. Iniabot sa kanya ang sobre. Sa loob nito ay isang maliit na voice recorder. "Sinadya kong kausapin si Tita Isabella kanina habang nasa sasakyan kami. Hindi niya alam na bukas ang recorder ng cellphone ko." Pinindot ni Xavier ang play. "Celestine, Tita, sigurado po ba kayo sa ginagawa natin? Paano kung maalala ni Xavier ang lahat?" Isabella, isang mapait na tawa. Hindi niya maaalala. At kahit maalala pa niya, sino ang paniniwalaan niya? Ang isang hamak na singer na mukhang pera o ang sarili niyang ina na walang ibang ginawa kundi protektahan siya? "Celestine, pero paano po si Lyra? Hindi niyo na po ba naisip ang mararamdaman niya?" Isabella, wala akong pakialam sa babaeng yon. Mulat sa pool, siya na ang kamalasan sa buhay ng anak ko. Karapat-dapat lang sa kanya ang lahat ng paghihirap na dinaranas niya ngayon. Ako ang gumawa ng paraan para mawala siya noon at gagawin ko ulit ang lahat para hindi na siya makabalik. Ang bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa puso ni Xavier. "Bakit, Celestine?" tanong niya. Ang boses niya ay basag. "Bakit ngayon lang?" "Dahil hindi ko na kaya," sagot ni Celestine, may namumuong luha sa kanyang mga mata. "Pinilit kong maging manhid. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko na para ito sa negosyo, para sa pamilya. Pero nang makita ko ang sakit sa mga mata ninyong dalawa, hindi ito tama." Lumapit ito at marahang tinanggal ang engagement ring mula sa daliri nito. Inilapag niya ito sa mesa. "Maging masaya ka, Xavier. Yun ang tama." Pagkaalis ni Celestine, naiwan si Xavier na mag-isa sa katahimikan, napapalibutan ng mga durog na piraso ng kanyang pinaniwalaang katotohanan. Umupo siya sa dilim. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, umiyak si Xavier Valderrama. Umiyak siya para sa nawalang panahon. Umiyak siya para sa sakit na idinulot niya kay Lyra. At umiyak siya para sa pagmamahal na muntik na niyang tuluyang iwala. Nang matapos siyang umiyak, isang damdamin na lang ang natira. Determinasyon. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Kailangan niyang mahanap si Lyra. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang lahat. Nagmaneho siya na parang baliw papunta sa apartment ni Lyra. Ngunit pagdating niya doon, ang sumalubong sa kanya ay isang bakanteng unit. Nakalock ang pinto at wala ng mga gamit sa loob. Nakaalis na siya.
Nawalan ng pag-asa, napasuntok si Xavier sa pader. Huli na ba ang lahat? Ngunit sa kanyang pagtalikod, may isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng pinto. Kinuha niya ito. Nakasulat sa labas ang pangalan niya. Binuksan niya ito. Sa loob, walang sulat. Tanging isang piraso lang ng opisyal na papel. Isang kopya ng resulta ng DNA test. At sa ilalim, nakasulat sa malalaking letra ang dalawang salita. Match confirmed. Sa tabi nito may isa pang pangalan. Alcantara. Napaatras si Xavier, hindi makapaniwala sa kanyang nabasa. Ang pamilyang Alcantara, ang pinakamalaking katunggali nila sa negosyo. Ang pamilyang matagal nang nawawalan ng nag-iisang anak. Si Lyra. Hindi lang pala niya sinaktan ang pag-ibig ng kanyang buhay, sinaktan niya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Alcantara. Ang mansyon ng mga Alcantara ay parang isang palasyo mula sa panaginip. Malawak ang hardin, kumikinang ang mga chandelier, at bawat sulok ay puno ng karangyaan. Ngunit para kay Lyra, ang pinakamahalagang bagay sa loob nito ay hindi ang kayamanan, kundi ang init ng yakap ng isang ina at ang mahigpit na hawak ng kamay ng isang ama. Anak, paulit-ulit na bulong ni Mrs. Elena Alcantara habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang mga mata nito ay hindi napapagod sa pagtitig sa kanya, na para bang takot itong mawala siyang muli. Pasensya ka na kung hindi ka namin nahanap kaagad, sabi naman ng kanyang ama, si Don Miguel Alcantara, isang lalaking may marangal na tindig, ngunit may malambot na puso. Sa loob ng ilang araw, unti-unting pinupunan ni Lyra ang 22 taon na nawala. Ikinuwento nila ang lahat, at ikinuwento din niya ang kanyang buhay, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagkahilig sa musika, at ang kanyang pagmamahal kay Xavier. Isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin, lakas loob niyang binuksan ang paksa. Itay, inay, kilala niyo po ba ang mga Valderrama? Nagkatinginan ng kanyang mga magulang, isang tingin na puno ng kasaysayan. Sila ang pinakamalaki naming katunggali sa negosyo, paliwanag ni Don Miguel. Matagal na kaming may alitan, lalo na kay Isabela. Doon, ikinuwento ni Lyra ang lahat ng nangyari, mula sa kasal hanggang sa huli nilang pag-uusap ni Xavier. Pagkatapos niyang magsalita, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang babaeng iyon. Gigil na sabi ni Don Miguel. Walang karapatan ng sino man na saktan ng anak ko. Pero mahal mo pa rin ba siya, anak? Malumanay na tanong ng kanyang ina. Napayuko si Lyra. Opo, inay. Sa kabila ng lahat, siya pa rin po. Isang kasambahay ang lumapit sa kanila. Ma'am, sir, may bisita po kayo. Nasa labas po ng gate. Ayaw pong umalis. Sino? Tanong ni Don Miguel. Xavier Valderrama po. POV, Xavier, 3 araw na siyang pabalik-balik sa gate ng mansyon ng mga Alcantara. 3 araw na siyang tinitiis ang tingin ng mga security guard at ang init ng araw. Hindi siya aalis. Kahit itaboy pa siya ng 1,000 beses, hindi siya susuko hanggang hindi niya nakakausap si Lyra. Sa wakas, sa 3 araw bumukas ang gate. Ang kasambahay na nagsabi sa kanya na umalis ay ang siya ring nagsabing, pinapapasok po kayo ni Don Miguel. Ang puso ni Xavier ay kumabog na parang isang tambol. Ito na. Dinala siya sa hardin kung saan naghihintay ang buong pamilya Alcantara. Si Don Miguel ay nakatayo na, parang isang hari. Ang mga mata nito ay matalim. Si Doña Elena ay may ekspresyon ng isang ina na handang pumatay para sa kanyang anak. At si Lyra, nakatayo ito sa tabi ng kanyang ina. Nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ngunit ang dating lungkot at kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong tuklas na lakas at kapayapaan. Mas lalo itong gumanda at mas lalo itong naging parang hindi niya abot kamay.
Walang nagsalita. Hinihintay nila ang kanyang gagawin. Dahan-dahan, lumakad si Xavier palapit. Huminto siya ilang hakbang mula kay Lyra. Hindi niya ito magawang tingnan sa mata. At doon, sa harap ng pamilyang matagal ng kaaway ng pamilya niya, sa harap ng babaeng sinaktan niya ng lubusan, lumuhod si Xavier Valderrama. "Patawad," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Inangat niya ang kanyang paningin at sa wakas ay sinalubong ang mga mata ni Lyra. "Patawarin mo ako, Lyra, sa lahat ng sakit na idinulot ko. Hindi ko pagtitiwala sa iyo, sa pagiging duwag ko. Nabulag ako ng mga kasinungalingan. Pero hindi yon sapat na dahilan. Patawarin mo ako." Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Lyra. Nakita niya ang luhang nagsimulang mamuo dito. Si Lyra ang unang nagsalita. "Tumayo ka, Xavier." Tumayo siya, ngunit nanatiling nakayuko. "Masakit," sabi ni Lyra. Ang boses nito ay mahina ngunit matatag. "Sobra. Dinurog mo ako ulit. Pero huminga ito ng malalim. Nakita ko rin ang pagkalito sa mga mata mo. Alam kong biktima ka lang din ng isang malupit na laro." Naglakad ito palapit sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Kailangan nating tapusin ito, magkasama." POV, Xavier and Lyra. Kinagabihan, magkasama silang pumasok sa mansyon ng mga Valderrama. Nagulat si Isabela nang makita sila, lalo na nang makita nitong magkahawak ang kanilang mga kamay. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito?" Galit na tanong ni Isabela. "Tapos na ang laro, ma," sabi ni Xavier. Ang boses niya ay malamig at pinal. Sa harap ng kanyang ina, inilabas ni Xavier ang kanyang cellphone at pinatugtog ang recording na bigay ni Celestine. Kasunod nito, ipinakita niya ang video ng paninira sa kanilang apartment. Nawala ang kulay sa mukha ni Isabela. "Xavier, anak, ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka." Pagmamakaawa nito. Proteksyon ba ang tawag sa pagsira ng buhay ko? Sa pagtago sa katotohanan? Sa paghiwalay sa akin sa nag-iisang babaeng minahal ko? Sigaw ni Xavier. Tumingin si Isabela kay Lyra. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito." "Hindi, Mrs. Valderrama," mahinahong sagot ni Lyra. "Ang kasakiman at ang pag-ibig ninyo sa kapangyarihan ang may kasalanan. Sinira niyo hindi lang ang buhay namin, kundi pati na rin ang relasyon ninyo sa sarili ninyong anak." Tuluyang bumagsak si Isabela sa isang silya, talunan at walang lakas. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang itinayong pader ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Nawala sa kanya ang lahat. Higit sa lahat, nawala sa kanya ang respeto at pagmamahal ng kanyang anak. Tumingin siya kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay basag at puno ng kapaitan. "Nasisiyahan ka na ba ngayon?" bulong niya. "Nakuha mo na ang lahat." Hinawakan ni Lyra nang mas mahigpit ang kamay ni Xavier at tumingin sa babaeng sumira sa kanilang buhay. "Hindi ko kinuha ang lahat," sagot ni Lyra. "Binawi ko lang kung ano ang sa amin." Lumipas ang 6 na buwan. Ang alikabok na nilikha ng nagdaang bagyo ay unti-unti nang humupa. Ang mga sugat, bagamat nag-iwan ng peklat, ay nagsisimula ng maghilom. Si Isabela Valderrama ay kusang loob na nagpasailalim sa therapy sa isang private wellness facility sa ibang bansa. Ito ay desisyon ni Xavier, hindi bilang parusa, kundi bilang isang pagkakataon para maghilom din ito. Bago ito umalis, nagkaroon sila ng isang huling pag-uusap. Walang sigawan, walang sumbatan. Tanging isang mahabang katahimikan na sinundan ng isang simpleng patawad anak mula kay Isabela at isang tango ng pagtanggap mula kay Xavier. Mahaba pa ang daan para sa kanilang relasyon, ngunit hindi na ito sarado. Sa Valderrama Corporation, malaki ang nagbago. Tinanggal ni Xavier ang mga taong naging kasabwat sa panloloko ng kanyang ina
at pinalitan sila ng mga taong mapagkakatiwalaan. Pinutol niya ang lahat ng maruruming transaksyon at sa isang kilos na ikinagulat ng buong business world, nakipag-alyansa siya sa Alcantara Group, ang dati nilang katunggali. Ang dalawang higanteng kumpanya ay nagsanib puwersa para sa isang malaking proyektong makakatulong sa maraming Pilipino. Si Lira naman, habang pinag-aaralan ang pagpapatakbo ng kanilang negosyo sa tulong ng kanyang ama, ay hindi tinalikuran ang kanyang unang pag-ibig, ang musika. Ngayong gabi, ang aawit sa entablado ng isang malaking charity concert ay hindi na si Lira Morales, ang singer na naghihirap, kundi si Lira Alcantara, isang babaeng buo ang pagkatao, na ang bawat nota ng kanyang kanta ay naglalaman ng kanyang kwento ng sakit, pagbangon at pag-ibig. Mula sa backstage, pinapanood siya ni Xavier. Ang puso niya ay umaapaw sa paghanga at pagmamahal. Ang boses ni Lira ay mas matatag ngayon, mas puno ng emosyon. Hindi na ito tinig ng isang taong nangungulila, kundi tinig ng isang taong nakahanap na ng kanyang lugar sa mundo. Pagkatapos ng concert, sa gitna ng palakpakan ng mga tao, nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti sila sa isa't isa. Isang nangiting nagsasabing nalagpasan natin ang lahat. Dinala ni Xavier si Lira sa isang pamilyar na lugar, ang Elysian Suites. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni Lira. Ngumiti lang si Xavier at inalalayan siya paakyat. Pagbukas ng pinto ng penthouse, isang bagong mundo ang bumungad kay Lira. Ang apartment ay hindi na mukhang luma at abandonado. Ito ay na-renovate at napuno ng bagong buhay. Ang mga pader ay pininturahan ng paborito niyang kulay. Ang bookshelf ay puno na ulit ng mga bagong libro. At sa gitna ng sala, sa mismong lugar kung saan sila dating nangarap, ay may isang bagong sofa. Inayos ko, sabi ni Xavier, para makapagsimula tayong muli, para makabuo tayo ng mga bagong alaala. May tumutugtog na musika sa background, isang pamilyar na himig. Ang kanilang kanta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malungkot. Ito ay puno ng pag-asa. Lumapit si Xavier kay Lira. Hinawakan niya ang mga kamay nito at tinitigan ito ng diretso sa mata. 5 taon, Lira. 5 taon ang ninakaw sa atin. 5 taon ng sakit at kasinungalingan. Pero sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang tibok ng puso ko para sa'yo. Ikaw pa rin. Ikaw lang. Dahan-dahan siyang lumuhod, tulad ng ginawa niya noon sa parehong lugar na ito. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya nito, kumislap ang isang singsing, ang parehong singsing mula sa nakaraan. Noong una, kitang nakita ulit sa kasal na yon. Pagpapatuloy niya, nanginginig ang boses, hindi ka man naalala ng isip ko, pero naaalala ka ng puso ko. Sinubukan nilang burahin ka sa alaala ko, pero hindi nila nagawang burahin ang pagmamahal ko. Lira Alcantara, mahal ko. Papayag ka bang bigyan tayo ng pangalawang pagkakataon? Papayag ka bang tapusin natin ang kwentong sinimulan natin? Pakasalan mo ako. Ulit. Tumulo ang mga luha sa mata ni Lira. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng purong kaligayahan. Hindi niya kailangan ng mga salita para sumagot. Tumango siya, paulit-ulit, habang dumadaloy ang masaganang luha sa kanyang pisngi. Isinuot ni Xavier ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama ang sukat nito, na para bang hindi ito kailanman umalis. Tumayo siya at niyakap si Lira ng mahigpit. Nakatayo sila roon sa gitna ng kanilang muling itinayong santuwaryo. Yakap-yakap ang isa't isa. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga bituin. Ang nakaraan ay hindi na isang multo na humahabol sa kanila, kundi isang aral na nagpatatag sa kanila. Mahal kita, Xavier, bulong ni Lira. Mahal na mahal kita, Lira, sagot ni Xavier. Noon, ngayon, at magpakailanman. Ang kanilang walang hanggan
ay hindi na isang pangakong nabitin. Ito ay isang bagong umaga na kanilang haharapin, magkahawak kamay